Habemus Papam. Habemus Papam. Mga kapuso, meron na po tayong bagong Santo Papa. Hinirang pong bagong Santo Papa ng Simbahang Katoliko o Simbahang Katolika si Robert Francis Cardinal Prevost at siya po ay pinili ang pangalang Leo XIV. At sa kanyang unang pagharap sa publiko, hiniling niya ang pagkakaroon ng simbahang bumubuo ng tulay at dialogo. Ipinanganak noong 1955 sa Chicago, Illinois, ang kanyang ama may dugong Pranses at Italiano. Spanish descent naman ang kanyang ina. Sa kabataan ni Noe Robert Francis Prevost, nakapag-aral siya sa Minor Seminary of the Augustinian Fathers. Naging math major sa Villanova University sa Pennsylvania at nakamit ang kanyang degree sa mathematics noong 1977. Nag-aral din siya ng filosofiya, pero tila may mas malaking plano ang Diyos para kay Prevost. Nakalaunay magiging si Pope Leo XIV. Setyembre ng taong yon, pumasok siya sa novitiate of the Order of St. Augustine. 1982 nang ma-ordain siya bilang pari. Pero hindi tumigil sa pag-aaral ang ngayon 69 years old na Santo Papa na may Master of Divinity at Doctorate ng Canon Law mula sa Pontifical University of St. Thomas Aquinas sa Roma. Ipinanganak man sa Amerika, naturalized Peruvian citizen si Pope Leo XIV dahil sa tagal ng pagiging misyonaryo roon at 10 taon pang namuno sa isang Augustinian seminary. 1999 siya na-assign na pamunuan ng Order of St. Augustine sa Amerika hanggang maging Prior General of the Augustinian. Sabi ng kapwa Agustino na si Father Peter Casino, bilang Prior General, binago ni Pope Leo XIV ang Constitution ng Order of St. Augustine para unahin ang mahihirap. Sabi ng bago nilang gabay, hindi maaring hindi pansinin ang realidad ng maraming nagugutom, walang matirhan, walang pampagamot. Kaya isa raw sa binisita noon ni Pope Leo ay ang Baseco sa Manila. Because in the world, there is social inequality. There are people who live in abundance, and there are also people who live in famine. And according to our own constitutions, which was issued by Father Robert Prevost, this is a scandal. 2023 lang nahirang ni Pope Francis bilang kardinal si ngayon Pope Leo XIV. Sa mga huling taon niya bilang kardinal, hindi siya nangiming pumuna tulad sa immigration policies ni US President Donald Trump. Pinuna rin niya ang sinabi ni US Vice President J.D. Vance na may ranking ang pagmamahal ng Kristiyano. Pinapakita nga nito na si Cardinal Prevost, si Pope Leo XIV, ay may kakayahang magsalita kahit sa harap ng taong may kapangyarihan. He can speak truth to power. Habemus Papam. Tingin ng isang correspondent sa Vatican, ang unang appearance ni Pope Leo XIV sa balkonahe ng St. Peter's Basilica kagabi, tila pasilip sa kung paano niya pamumunuan ang simbahang Katolika. Isa rito ang pinili niyang pangalan, Leo XIV. The last Pope Leo was the Pope who died in the early 20th century. He was known as the Pope of the Workers. He spoke up for fair treatment of workers, fair pay, and the right to join unions. We might expect that Pope Leo will offer similar messages on social justice issues and be firmly in pro-workers and pro-labor movement. Ang manggagawa ay hindi lang kasangkapan o gamit ng mga kapitalista, kundi marangal na tao na dapat alagaan at galangin ng sino man. Yun po yung Rerum Novarum. Ibig sabihin, kinokonekta niya yung kanyang papacy kay Pope Leo XIII. Si Pope Leo XIII, siya yung unang nagsulat ng encyclical, Rerum Novarum. Konektado doon sa pasimula, sa binhi ng Catholic social teachings. Kasi seryosohin natin yung mga panlipo ng turo ng simbahan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.